Bata pa lang daw si Christian ay nahumaling na siya sa mga manika. Kaya nang magtrabaho, nagsimula na rin siya mangolekta nito. Meron daw mga manika na tila hindi lang nabubuhay. Naghahasik pa raw ng lagi. At ang isa sa kanila, binigyan pa niya ng espesyal na pangalan. Siya si Allison, ang manika na di umano'y dumadalaw sa kanyang panaginip. Napanaginipan ko po siya na na nasa ulunan ko po. Tapos iniimas-imas po yung ulo ko. Pag tinignan niyo po ko sa mata, parang sinasabi niyang kunin ko siya, yung ganun po. Bata pa lang daw si Christian ay nahumaling na siya sa mga manika. Kaya nang magtrabaho, nagsimula na rin siya mangolekta nito. At ngayon, umabot na sa mahigit 100 manika ang nasa kanyang doll collection. Nag-umpisa po akong mahilig sa mga horror po. Simula po nung kay Chucky doll po. Kasi sabi ko, parang ang ganda po mag-collect ng ganito. Kasi dumami na po sila ng dumami. Naging malapit ang kanyang loob sa mga manika. At ilan sa mga ito, pinangalanan pa niya. Isa sa mga pinakauna niyang manika, si Leonora. Pero sa lahat ng manika ni Christian, ito raw ang hindi maalis-alis sa kanyang isipan. Paano ba naman kasi, naging hanggang sa kanyang pagtulog, hindi raw siya nito tinatantanan? Siya si Allison. Nabili ko lang po siya online po. Nakapost lang po sa FB page. Tapos nakita ko po siya. Yung parang pag tinignan niyo po siya sa mata niya, parang nangungusap po yung mga mata niya. Sa labis na tuwa, nag-post pa si Christian ng picture ni Allison. Hanggang sa nakatanggap daw siya ng mensahe mula sa isang mangkukulam. Nag-chat po siya na kung pwedeng bilhin daw niya po yan, si Allison po. Doon na po niya inamin na na may something daw po kasi ang daw, demonic entity daw po. Maliit po na demonic na itim. Nakikita niya daw po dyan. Pinayuhan daw siya nito na magsagawa ng ritual para hindi siya gambalain ni Allison. Mag-ano daw po ako ng dalawang itim na kandila po. Tapos mag-alay din po ako ng alak. Tapos para mapasulod ko daw po yung entity. Hindi daw po kumbaga hindi po manggulo. Kaya nakakabahan po kasi po 3 AM po yun eh. Tapos patay pa po lahat ng ilaw. Pero tila ibang ihip ng hangin. Mula raw kasi noon, si Allison sunod-sunod nang dumalaw sa kanyang panaginip. Napanaginipan ko po siya na na nasa ulunan ko po. Tapos inihimas-himas po yung ulo ko. Pero hindi natapos sa panaginip ang di umano'y pagpaparamdam ng mga manika ni Christian. Kamakailan kasi, ang isa raw sa mga ito, aktual niyang nasaksihan ng mistulang pagkabuhay. Ito si Humpty, isang clown doll na pinaniniwalaang mula pa raw sa Espanya. Nung nakuha ko na po yung clown na doll, pinapalay ko na po yun. Tunusuntok ko na po yung tiyan niya, wala po talaga, hindi po talaga siya tumatawa. Laking gulat na lang daw niya ng lumang manika. Bigla na lang daw tumawa. Nag-cellphone na po ako nahiga. Tapos narinig ko po siyang tumatawa, siguro mga 5 seconds din po yun. Pinaray ko po siyang pindot-pindot yung tumatawa po, pero paputol-putol po. Kapag tingin ko po sa battery niya, kinakalawang na po na parang nagtutubig na po na kulay green po na. Tapos nilinisan ko po siya. Pinaray ko po ng bagong battery, yun po, ayaw na po niyang gumana. Ang kutob ni Christian, ang punot dulo raw ng lahat ng kababalagan ito, walang iba kundi ang manika niyang si Allison. Pagkakalala ko po, Baguio po. Sa Baguio po siya nanggaling. Pero po mga Japan pre-love po siya, Nadal. At para malaman kung totoo nga bang may kababalagahang bumabalot sa kanyang mga manika, nag-imbita kami ng isang paranormal investigator. Ito si Allison, okay. Mukhang realistic na siya. So, naglagay tayo ng harina ba malalaman natin na siya ay gumagalaw or merong entity dyan kapag nakita natin na yung harina is biglang nahawi o gumalaw. Ito naman pong compass nilagay natin sa ilalim ng doll. Yan ay
gagalaw ng sobrang bilis. Nag-iwan din kami ng camera sa harap ni Allison. Magparamdam kaya ang misteryosong manika? Takot ba kayo sa mga manika? Alam nyo bang may tawag sa irrational fear of dolls? Ang tawag dito, pediophobia. Ang pediophobia ay kabilang sa mga malawak na kategorya ng fear of humanoid figures o automatonophobia. Sa Pilipinas, of course, may kinalaman ito sa konsepto ng pangkukulam. Ang tinatawag itong voodoo dolls. Kadalasan ginagamit nila mga manikang basahan. Pero naka-reinforce na rin yung mga pelikula kasi na nagde-depict ng mga manika na ginagamit sa horror films. Balikan natin ang iniwan na camera sa harap ni Allison. Nang i-review namin ang footage, walang nai-record na anumang paggalaw sa kompas o harina. Masasabi ko dyan is, it doesn't mean na hindi na siya possessed or cursed kasi ang investigation ginagawa talaga yan ng mahabang panahon. It may take a day or a week or even a month or a year para mapatunayan ang isang kaso. Ayon sa paranormal expert, malaki raw ang posibilidad ng ritual na sinasagawa noon ni Christian nagbukas ng pinto ng kababalaghan. Lalo na't ang mga lumang manika gaya ng kay Christian, mahirap makumpirma ang totoong pinanggalingan. Meron daw kasing tinatawag na cursed dolls o yung mga manikang isinumpa ng dati nagmamayari sa kanila. At ang hatid dito sa mga bagong mangangalaga sa kanila, kamalasan. Possessed dolls naman daw ang tawag sa mga manikang gumagalaw ng mag-isa. At sa kaso naman ng payasong manika na si Humpy na bigla nilang daw tumawa kahit sira naman daw ang battery nito. May paliwanag ang ating eksperto. May nakita naman siyang battery nung time na tumunog yung manika, 100% yung battery ang dahilan kung bakit ito tumunog. Dahil may mga klase ng baterya na kayang umabot ng 20 years. Hindi kasi makaka-apekto yung mold kung bago pa lang nagka-mold is magkadikit na yung battery tsaka yung conductor sa loob ng circuit, sa loob ng device. So kung magkakaamag man yung battery at yung conductor, sa labas lang. At wala rin daw kababalaghan ng hindi na muling gumanang manika. Inilinis niya muna yung lalagyan ng battery. Posible kasing meron na siyang nagalaw kaya hindi na tumunog nung time na binalitan niya ng battery kahit bago pa yung battery. The best way to get rid of this evil infestation, number one, nasa tao. No? Secondly, mahalaga sa tao, no? Kailangan meron siyang relationship with God. Basagin or i-break ang mga gamit na ito. Noon pa man ay bahagi na ng mayamang kultura ng mga tao ang paglikha ng mga manika. Alam nyo bang meron ng mga manika noon pang Paleolithic era around 10,000 BC na pinaniniwalaang same era na natutong gumamit ang tao ng stone tools? At may natagpo ang labi ng mga sinuunang manika sa ancient Egypt, Greece at Rome na gawa sa clay, bato, kahoy, buto at iba pang sinuunang materyales. Ang takot mula sa pagkabata, posibleng dalhin hanggang sa pagtanda. At kapag ito ang mangyari, hindi na ito simpleng laro-laro lang.